OSG sinita sa biglang pagbaligtad sa kaso ni Duterte at De La Rosa sa Korte Suprema. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kaparahana Jane Sancho. Umani ng kritisismo ang Office of the Solicitor General o OSG matapos maghain ng entry of appearance sa GR number 278747 o ang petisyon noon nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Ronald Bato de la Rosa laban sa ilang opisyal ng gobyerno kaugnay ng umano'y koordinasyon ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Israelito Torreon, legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa, malinaw umano sa record na noong nakaraang Marso ng taong kasalukuyan ay formal na ang pag-atras ng OSG sa kanilang naunang pagsusumiti sa Korte Suprema. Sinabi mismo ng dating Solicitor General Bernardo Guevara na hindi ito maaring lumahok sa anumang usapin na may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC dahil sa matibay nitong posisyon na walang obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC. Matapos sa pag-atras ng bansa sa Rome Statute, mismong Korte Suprema tumanggap at nag-aproba ng recusal o pag-atras ng OSG noong April 2, 2025, isang desisyong nananatiling may bisa at hindi pa binabawi hanggang ngayon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, biglang bumalik ang OSG sa kaso noong December 1 at sinabing ni-refer umano ng Department of Justice ang usapin pabalik sa kanila na ayon sa kampo ng petitioners ay taliwas, magulo at sumasalungat sa mismong mga rason ng OSG kung bakit sila umatras noon. Sa kanilang bagong pahayag, iginiit ng OSG na unripe o wala sa tamang panahon ng petisyon. Spekulatibo ang pangamba ni Senator De La Rosa at wala umanong aktong dapat pigilan ng Korte Suprema. Nagpahiwatig din ng OSG na wala umanong patunay na may ICC warrant. Pero ayon kay Atty. Torreon, ito mismo ang kabaliktaran ng nauna nilang posisyon. Aniya, kung naniniwala ang OSG na unripe lamang ang kaso, maaari sana nilang sinabi na ito noong Marso at hindi nag-atras gamit ang mga ethical conflict at institutional limitations bilang dahilan. Dagdag pa niya, mismong bagong comment ng OSG ang nagpapatunay na patuloy ang galaw ng gobyerno kaugnay ng ICC dahil inamin nitong inaaral pa ng DOJ ang lahat ng opsyon ukol sa posibleng pakikipag-cooperate. Tahimik din ang OSG sa mga ulat na may mga testigo umanong inaasikaso ang ilang government agents para sa ICC. Ayon sa kampo ng petitioners, ang katahimigang ito ay nagmumukhang indirect na pagsang-ayon ng OSG sa mga hakbang ng DOJ. Taliwas sa una nitong posisyon na laban sa ICC cooperation. Well, my stand on it is that institutional positions cannot be abandoned and revived on an ad hoc basis depending on the political weather. The OSG cannot recuse itself today and then resurrect again tomorrow. There should be stability in its legal stance. They cannot flip-flop. It's not good for the country. It's not good for the Philippine government. Matatandaan ang pahayag ni Atty. Torreon ay nakaugat sa serye ng mga kilos at dokumentong isinumiti ng OSG nitong nakaraang taon. Nang maglabas ng recusal ng OSG noong Marso ng taong kasalikuyan, malinaw nitong idineklara ng kanilang matagal ng posisyon na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan ay nagiging hadlang upang epektibong katawanin ang gobyerno sa anumang ICC-related na kaso. Tinanggap ito ng Korte Suprema bilang formal at pinal na pag-atras. Kaya naman ang biglang pagbalik ng OSG ngayon at ang bagong argumento nito laban sa petisyon ay nakikita ng kampo nila Duterte at De La Rosa bilang pagtalikod sa sariling prinsipyo ng OSG, paglabas sa naunang desisyon ng Korte Suprema at indikasyon na maaaring pagbabago ng posisyong pang-institusyon dahil sa kasalukuyang political climate. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.